ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang lalaki ang nakikitang haligi ng pamilya. Ang taong taga-provide ng pangangailangan ng kanyang mag-iina. Maswerte ang bata o ang bawat asawang babae na merong asawang lalaki na responsable at hindi pabaya katulad ng iba. Ikaw kabarangay, nakaswerte ka na ba sa haligi ng inyong tahanan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Sab, 35 years old, dating nasa happy and complete family. Pero sa ngayon ay wala na. Parte na ako ng census ng mga single mom. Hindi po ito madali para sa akin. 10 taong kaming nagsama at bumuo ng pangarap ng partner kong si Jairus. Almost perfect na nga ang tingin nila sa relasyon namin. Maayos kasi kami ni Jairus at tingin ng lahat ay sobrang healthy ng relasyon namin. Totoo naman pong healthy ang relasyon naming dalawa. Wala ngang sigawan, selosan at sakitan na naganap. Wala kaming third party sa hiwalayan ha. Basta isang araw ay nagising na lamang kaming pareho, ayaw na pala namin sa isa't isa. Hindi ko inakala na pwede pala yon. Yung titingnan mo ang minahal mo ng isang dekada, tapos wala ka ng ibang maramdaman para sa kanya. Ayos ka na ba sa bagong lilipatan mo? Oo naman. Mas malapit sa trabaho. May malapit bang laundry shop? Oo. Alam mo na agad yung katamaran ko sa paglalaba ha. Talaga inuna kong hanapin. Huwag ka mag-alala. Mabuti. Hindi rin naman ganun kalayo yung school ng mga anak natin. Para kapag gusto nila mag-sleep over doon, walang problema. Kaya mo bang tiisin ang kakulitan nila? Kaya mo bang magpasensya doon sa tantrums nila? Huwag mo nang alalahanin yun. Aaralin ko. Tatay nila ako. Hindi ba mas malaki ang gagastusin mo kapag bumukod ka rito sa bahay natin? Expected naman na yun kasi alam mo naman kailangan na natin tong gawin, di ba? Sinubukan naman natin magsama pa rin sa isang bubong kahit hiwalay tayo pero hirap eh. Oo. Huwag ka na umiyak. Mas pinapahirapan mo ko niyan eh. Uy. Nahihirapan din naman ako eh. Hindi ko naman pinangarap na mapasali sa broken family. Sino bang nangarap ng broken family? Wala naman, di ba? Tsaka di rin natin itong ginusto. Gusto ko lang sisihin yung sarili ko. Sabog mong gagawin yan. Okay? Ayaw tayong may mali rito. Siguro talagang 10 years lang sagad yung binigay ni Lord sa relasyon natin. Di na raw pwede extend. Gumawa mo pa talaga magbiro. Kasi kung hindi ako magbibiro, baka pareho tayong mag-iyakan dito. Alam mo, mula nung nagkahiwalay tayo, hindi pa kita nakitang umiyak. Umiyak din naman ako pero di ko lang pinakita sa'yo. Lalo na sa mga bata. Makakayanan ko ba to, Jairus? Oo naman. Ikaw pa ba? Wala pa naman pinatunayan mo na sa akin na kaya mong mabuhay kahit wala ako. Di ba palagi mong sinasabi yung kapag nag-aaway tayo? Siyempre, galit lang ako noon kaya ako nasasabi yun. Pero ngayong nandito na ako at kaharap ko na yung sitwasyon, ang hirap pala. Nakakanginig sa takot. Parehas lang tayong mahihirapan sa adjustment pero kamagalala masasanay rin tayo. Paano yung mga bata? Paano ko ipapaliwanag sa kanila ito ng mag-isa lang? Kasama mo ako magpapaliwanag sa kanila, okay? Hindi mo kailangan suluin ang responsibilidad na ipaalam sa kanila yung nangyari sa atin. Jairus, may intindihan kaya nila?
Well, hindi lang tayo yung kailangan mag-adjust. Pati na rin sila. Nakakalungkot pero ganun talaga eh. Nakakaawa yung mga bata. Hindi ba talaga natin to maaayos? Sinubukan na natin, di ba? Pero wala na talaga. Parehas tayong wala nang nararamdaman para sa isa't isa. Sabang hirap pipilit. Halata lang yun ng mga bata. Gusto mo bang lumaki sila at masanay na lang na hindi nagmamahala ng mga magulang nila? 25 anyos kami ni Jairus nang naging kaming dalawa. Hindi ko nga inisip na magtatagal kami. Kaswa lang noong una at nadaan sa tuksuhan kaya sinagot ko na. First namin ang isa't isa, Papa Dudut. Kami ang nagturo sa bawat isa ng mga dapat malaman sa relasyon. Ang hirap noon para sa amin, nangangapa kami sa relasyon. Tapos ang malala pa ay wala pa kaming 1 taon sa relasyon, ay nabuntis na niya ako. Gusto ko ngang ipalaglag noon ang anak namin, hindi kasi ako ready. Saka hindi pa ako ganoon ka-sure sa kanya noon. Pero pinaramdam niya sa akin na hindi niya ako iiwan at sasamahan niya ako. Huwag ko lang daw ipalaglag ang baby namin. Nagtiwala ako sa kanya, Papa Dudut, at umabot nga ng 10 taon. Tama naman ang desisyon kong pagkatiwalaan siya, Papa Dudut. Sab? Uy! Pumapasok ka na lang basta-basta rito sa bahay, ha? Bakit? Kailangan ko ba kumatok? Sa akin naman yung susi ko, di ba? Joke lang. Alam mo namang welcome ka rito palagi. So dito ka ba matutulog ngayon? Long weekend Alanganin kasi. Kailangan kong asikasuhin yung CR ng apartment eh. Ha? Akala ko ba naayos na yun last Saturday? Kaya nga hindi ka nakadalaw dito last week, di ba? May tagas pa rin kasi sa lababo. Tag-iinarte na naman yung flush. Di bale, babawi ako sa inyo ng mga bata sa susunod, ha? Kahit mag-out of town pa tayo. Uy, promise mo yan, ha? Sakto, naka-seat sale ngayon. Baka naman pwede mo kaming igala ng mga anak mo sa Bohol. Aba. Matutuwa mga ngayon kapag nakakita ng Tarsier. Talaga ba? Sino matutuwa? Ikaw o sila? Ako naman talaga. Ginagamit ko lang ang mga anak natin para pumayag ka. Kahit hindi mo gamitin ang mga anak natin, okay ako dyan. Basta, kung ano magpapasaya rin sa'yo. Wow naman. Kahit pala hiwalay na tayo, queen treatment pa rin ako sa'yo, no? Uy, kasama ka na sa budget ko, no? Kahit mga personal needs ko, ikaw na nga rin tong nagbibigay. Aba, syempre. Teka, meron ka pa bang Dio shampoo? Kasi bumili na ako kanina sa grocery store. Ito, oh. Di ba mga brand mo to? Ay, ang galing! Yan nga yun! Grabe, Jairus. Sobrang spoiled ako sa'yo. Dati pa naman, di ba? Tsaka dinamihan ko na rin yung chocolates. Itago mo. Para to sa'yo lahat. Wow! Sarili mga anak, no? Gustong pagdamutan. Oy, hindi naman. Kilala kasi kita. Kilalang ano? Kilala na kita. Grabe ka kung mag-crave ng tsokolate. Kainis ka talaga. Oh, bakit? Kilalang kilala mo na ako. Ha? 10 years tayo, di ba? Alam ko na kung kailan ka nagiging dragon. Oh, sige nga. Tuwing kailan. Oh. Pag malapit na yung due date ng bills natin. Di ba? Alam mo naman kung di ko babayaran eh. Alam mo naman ako. Gusto lagi nagpapanik kahit hindi naman dapat. Kaya nga hindi mo kailangan magpanik. Dati pa naman ako na lagi yung bahala sa atin, di ba? Pero iba na kasi ngayon eh. Oh. Hiwalay na tayo. Sus, hindi porke, hindi na tayo nagsasama, pababayaan na kita. Ikaw ang nanay ng mga anak ko. Kailangan kasama ka sa mga inaalagaan at inaabutan ko, no? Sabi mo yan, ha? Oo! Kahit anong ipabili ko? Oo, kahit uminto ka pa sa trabaho para lang mabantayan yung mga anak natin. Hirap naman nun. Pasakit sa'yo yun. Nagbabayad ka na nga ng upa sa apartment mo tapos susustento pa sa amin ng mga bata. Walang isipin yun, okay? Kasi promoted ako sa trabaho. Kaya doble na ang sahod ko. Wow, congrats!
Papadudot, sobrang saya ko para kay Jairus. Matagal na niyang gustong ma-promote noon at halos sukuan na niya ang work niya kasi parang wala naman daw nangyayari. Ang sabi ko sa kanya ay magtiis lang. Marami namang bagay ang nakukuha sa tiyaga. Pinaniwalaan naman niya ako at sinuportahan ko siya. At nung na-promote na siya, sa akin niya unang sinabi yon. Ang sarap sa pakiramdam na maging part ka pa rin ng success ng ex mo. Hindi siya nakalimot na minsan ay sinuportahan ko siya. At bilang ganti ay pati ako ay kasama sa sinustentuhan niya. Ang laki nga ng binibigay niya para sa personal needs ko. Kaya ayon, pumayag na rin po ako na mag-resign para naman matutukan ko ang mga bata. Kasi siya naman ang bahala sa aming mag-iina. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakaswerte kong naging ex ko si Jairus. Ang ayos ng co-parenting namin at hindi ko inakala na pwede palang ganito. Kasi yung mga kakilala ko o mga nakikita kong vloggers na hiwalay sa mga partners nila, kabaliktaran. Wala akong reklamo kay Jairus, lahat ba naman binibigay sa akin. Wala na akong ginagastos mula sa sarili kong bulsa. Wala rin namang laman ang bulsa ko. Kasi pinatigil na nga niya ako sa trabaho, hindi ba? Para talaga akong reyna. Ang ginagawa ko na lang ay asikasuhin ang mga anak ko. Siya na rin ang nagbabayad ng maglilinis ng bahay once a week para raw relax na ako. Kung ganito kaganda ang nangyayari sa akin, sa ex ko ay kabaliktaran naman sa best friend kong si Dane, Papadudot. Paabot naman ng tissue, Sab. Ano pang iaabot ko? Inubos mo na lahat. Gusto mo, gamitin mo na lang yung tuwalya ko eh. Grabe ko naman sa akin. Ganyan ba yung tamang pag-comfort sa best friend mo? Kita mo nang nahihirapan na ako rito eh. Biro lang. Ang bigat na kasi ng mga atungal mo. Pinapagaan ko lang. Ay, ang bigat naman kasi talaga nitong dinadala ko. Ang hirap maging single, ma. Madali lang maging single, ma'am, basta supportive ang tatay ng mga anak mo. Sa'yo, oo. Maayos at responsableng ama at ex yang si Jairus. Ay, true. Napakaswerte ko talaga. Kahit ako damay sa mga blessings niya eh. Di sana all. Ayokong inggitin ka pero parang ganun na kasing nangyayari. Alam mo bang konti na lang evil eye ko na yung co-parenting nyo ni Jairus, ha? Paano mo ba siya napasunod sa mga gusto mo? Tsaka bakit ang sipag pa rin niyang magsustento? Nasa pag-uusap lang yan. Ba't ganun? Magdamaga na kaming nag-uusap ng ex ko para sa sustento ng mga anak namin pero anong napala ko? Natuyo lang ang lalamunan ko kakahingi ng sustento pero wala. Ay, si Jairus hindi ganyan. Matik, nakapag-money transfer na agad siya sa akin. Alam niya kung kailan ang bayaran ng bills. Alam niya kapag may cravings kami ng mga anak niya. Tapos, konting parinig lang sa social media. Ayan na agad, may magdi-deliver na ng pagkain sa amin. Sige, pang-inggit ka pa. Hindi kita iniinggit ha. Gusto ko lang gawing motivation mo to para maghanap ka ng tamang lalaki para sa'yo. Yung good provider at napaka-responsable. Ayoko na. Nakakatrauma tong ex ko. Hindi na ako ulit maghahanap ng lalaki. Ngayon lang yan kasi nasasaktan ka. Pero kapag may nagparamdam at nanlibre bigla, aba, baka biglang bumigay ka kagad. Ano ba? Ito pa nga lang na dalawa lang ang anak namin ng ex ko. Hirap na akong buhayin. Tapos gusto mo pa akong i-push na magkaroon pa ng isang anak? O tapas na po, no? Ano na magiging plano mo niyan? Maghahanap ng bagong trabaho. Hindi na talaga sapat yung kinikita ko sa trabaho ko ngayon eh. Kahit anong baloktot ko, hindi pa rin talaga ako magkasya sa kumot. Naks naman! Nagamit pa talaga yung lumang kasabihan sa sitwasyon niya, oh. Ginagawa mo lang bang biro tong kalagayan ko, ha?
Hindi kasi ako makarelate eh. Alam mo naman. Oo na. Ikaw na tong may ex na sobrang responsable. Sagad hanggang sa kabilang buhay ang pagiging responsable. Tingnan mo nga, chill na chill lang ako dito oh. Sustentadong housewife lang ang drama. Huwag lang sanang mahanginan ang sitwasyon yun ni Jairus. Huwag masyadong kampante. Baka sa simula lang yan magaling. Inisip ko na bitter lang si Dane, kaya niya nasabi yon. Hindi ko na lang masyadong pinansin. Gets ko naman kasi siya, Papa Dudut. Ever since ay walang kwenta na yung ex niya. Ayaw niya talagang makinig sa akin, ayan nadali tuloy. Pati ako ay dinadamay niya sa pagiging bitter niya. Kinomfort ko na lamang kesa magtampo pa ako sa kanya. Saka may maganda naman ang kinahinatnan dahil maganda ang buhay ko kesa sa kanya. Panalo pa rin ako at hindi na lang ako nakipagtalo. Pero siguro ay mainit ang dila ni Dane noong time na binitawan niya ang mga salitang yon. Ang bilis mang evil eye. Kasi biglang nagbago si Jairus. Binabawasan na ang sustento. Lagi pang delay. Hindi na rin dumadalaw sa bahay para kumustahin kaming mag-iina niya. Kung hindi pa ako tatawag ay hindi pa siya makakaalala. Ano ba, Jairus? Bakit ba ayaw mo sagutin ang tawag ko? Hello? Sino to? Hoy, anong sino to? Ako lang naman ang nanay ng mga anak mo. Ay, sorry. Hindi ko na kasi agad tinignan yung screen ng phone ko eh. Sinagot ko na lang agad. Papalusot pa. Sorry, puwet kasi ako eh. Pasensya na. Paanong hindi ka mapupuyat lagi kang online sa social media mo? Sa laptop ko lang siguro yun. Pero hindi ko talaga halos naawakan tong cellphone ko. Marami akong ginagawa eh. Gaano ba karami ang ginagawa mo para hindi ka makadalaw kahit minsan dito sa mga anak mo, ha? Sorry na, babawi ako. Kailan pa? Magtatatlong buwan ka nang hindi nagpapakita rito, ha? Ginoghost mo ba kami ng mga anak mo? Sab, please, walang ganon. Unawayan mo naman yung sitwasyon ko. Alam mo naman nag-a-adjust pa ako sa promotion ko, di ba? Hoy, more than 6 months ka nang na-promote. Hindi mo pwedeng gamitin yun na excuse, ha? Eh, yun naman yung totoo eh. Hindi ako naniniwala. Sus, ginawa mo pa ako sinungaling. Alam mo namang hindi ganun yun eh, di ba? Sinungaling ka. At baka nakakalimutan mo, ha? Friend mo pa rin ako sa isang dummy account ko. Kaya nakikita ko lahat ng mga post mo sa mga pag-out of town mo. Kala mo, ha? Hinide mo nga sa main account ko pero nakalimutan mo may dummy account ako. Ay, sorry. Nagigilty lang kasi ako na nag-out of town tapos hindi ko kayo nadadalaw. Aba, dapat lang, no? Sarili mo mga anak, pagtataguan mo? Yung out of town naman na yun ay part ng trabaho ko. Singit lang yung bakasyon dun para masulit yung pagod. Ay, at mukhang sulit na sulit mo nga ang pagod. Ang saya mong tingnan dun sa mga picture at video mo eh. Ano ka ba? Please, babawi ako sa inyo soon. Kailan ba yung soon na yan, ha? Next year. Kasi ang mga anak mo, panay nang tanong sa akin kung buhay pa ba talaga ang tatay nila. Panay nang nood ko ng balita kasi baka kasali ka na sa mga nawawala sa Pilipinas. Baka ka ako na ibaon ka na sa dagat. Ikaw naman, grabe ka naman eh. Hanap ako ng bakante kong oras. Dadalaw ako sa inyo. Siguraduhin mo lang ha. Tsaka, bakit ang laki ng binawas mo sa sustento mo sa amin ng mga anak mo? Halos 20% na lang ang binibigay mo kumpara noon ha. Pasensya na. Gipit lang talaga. Marami akong binabayaran. Tsaka, alam mo namang lumipat ako sa kondo, di ba? Mas malaking bayarin dito. Hindi ko kasi magets eh. Bakit kailangan lumipat ka pa sa kondo? Okay ka naman na dun sa dati mong apartment, di ba? Pati tuloy sustento sa amin ng mga anak mo. Nadamay pa rin sa pagiging social climber mo. Oy, ano ka ba? Hindi ako social climber. Bakit? Masama bang i-upgrade yung buhay ko? Pinaghirapan ko naman yung trabaho ko, di ba?
Alam naman puro kayo na lang iniisip ko. Paano naman ako? Ay, sorry kung nauobliga ka namin ng mga anak mo para sa sustento naming mag-iina, ha? Alam mo, dapat nga anak ko lang yung sinusustentuhan ko eh. Dapat di ka nakasali doon actually. Tandaan mo, ex na kita. Yon ang unang beses na nasabihan ako ng ganon ni Jairus. Ang sakit pala. Sa tagal ng pinagsamahan namin, bakit bigla siyang magsasalita ng ganon? Tama naman ako, kailangan niyang magsustento sa aming mag-iina. Pero bakit parang ako pa itong naging masama sa usapan namin? Pagkatapos noon ay blinak niya ako at hindi ko siya magets. Bakit bigla siyang nagbago? In-unblock din naman niya ako after a few days noong magpapadala na siya. Pero hindi siya humingi ng sorry sa akin, tinanggap ko na lamang yung pera papadudot. Hindi na muna ako nakipagtalo dahil baka bawiin pa niya. Akala ko ay babalik na sa dati, pero mali ako. Hindi pa pala papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sinubukan kong pagkasyahin ang maliit na sustento na ibinibigay ni Jairus sa aming mag-iina. Hindi na yon sumasapat kaya kinailangan kong magbenta ng mga niregalong gamit sa akin ni Jairus. Mula po sa mga sapatos at bag at pati na yung mga alahas. Ang sama ng loob ko, after niya akong pahintuin sa trabaho ay saka naman ganon ang mangyayari. May kutob ako na merong ibang nangyayari kay Jairus. Marami ring nagsusulsol sa akin na mag-imbestiga. Ginawa ko naman at pinagpuyatan kong i-check ang social media ni Jairus. At tama nga sila. Mabuti na lamang at nag-imbestiga ako kasi kung hindi ay hindi ko malalaman ang totoong dahilan kung bakit ginigipit na kami ni Jairus sa pagsusustento. Jairus! Buksan mo tong pinto! Alam kong nandiyan ka, Jairus! Sirahin mo na kaya yung pintuan ko. Ay, konti na lang talaga! Baka sunugin ko pa tong buong unit mo! Ano naman bang problema, Sab? Hindi mo talaga ako bibigyan ng peace of mind? Wow! Peace of mind? Ako nga tong kurtang-kurta ng utak kakaisip kung magsusustento ka pa ba ng sapat sa amin ng mga anak mo? Bakit? Nagbibigay naman ako, di ba? Nagbibigay? Halos pang ilang araw lang namin yun ng mga bata. Asan yung dating sustento mo, ha? Yun ang nakasanayan namin eh. Yun ang kailangan namin mag-iina. Ibalik mo yon. Sandali lang. Nagsabi naman ako sa'yo, di ba, na di ko nakakayanin yung ganun kalaking sustento para sa inyo ng mga bata. Talagang hindi mo kakayanin kasi kung ano-anong luho ang pinagbibili mo sa sarili mo. Tapos sa patong kondo mo. Imbis na iaabot mo na lang sa mga bata, kailangan pa maunang renta rito. Sandali nga lang. Ano? Pag-aawayan na naman ba natin to? Oo, kasi walang nangyari sa pinag-usapan natin nun eh. Mas lumala ka pa ngayon. Alam mo bang puro ko utang sa tindahan para lang mabigay ang mga gusto ng mga anak mo? Alam mo ba kung gaano kahirap tumanggi sa kanila? Palibhasa, hindi mo yun nakikita kasi hindi mo sila halos madalaw. Ano ka ba? Busy nga ako sa office, di ba? Alam mo namang malapit na yung evaluation ng team Puro namin. ka na lang busy sa office. Pero panay ang post mo sa social media ng mga out of town mo. Yan. Pinupunteriya mo na naman yung pag-out of town ko. Ah, gusto mo ba ng bagong pupunteriyahin ko? O sige, pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa bago mong girlfriend. Ano? Hoy, wag may tatanggi. Kahit binlock mo na ako sa lahat ng social media accounts mo, akala mo ba walang magsusumbong sa akin? Alam mo, pakialamero talaga yung mga tao kahit kailan, Hindi sila nakikialam. Concerned lang sila sa akin. Bakit sa'yo? Dapat nga labas ka na ron eh. Personal ko ng buhay to, di ba? Pero ako pa rin ang nanay ng mga anak mo. O ano? Hindi ko naman sila pinapabayaan. O pero ikaw, labas ka na dapat dun, Sab. Ex na kita. Ano, wala na ba akong karapatang maging masaya sa love life ko? Kung dahil dyan sa love life mo, kaya nakakalimutan mong responsibilidad mo sa amin ng mga anak mo? Aba, dapat mag-break na kayo ng Meryl na yan. Diyos,
Pati talaga pangalan ng girlfriend ko, alam mo na rin ha? At para saan pang pang-i-stalk ko kung hindi ko naman kukumpletuhin ang mga detalye sa kanya, di ba? Tigilan mo na yan, Sab ha? Hindi ako komportable sa pang-i-stalk mo kay Meryl. Kung ayaw mo naman palang ini-stalk ko siya, di balik mo yung dating sustento mo sa amin ng mga anak mo. Oo na. Susustento na ako ulit ng maayos sa mga anak ko. Sa mga anak ko lang ha? Oh, paano naman ako? Sandali, baka nakakalimutan mo, hiwalay na tayo. Hindi na kita obligasyon kung tutuusin, tama? Kaya ikaw nang bumili ng mga pangangailangan mo. Ang galing mo rin, no? Matapos mo kong sanayin sa mga sustento mo, tsaka ka biglang hihinto. Baka rin nakakalimutan mo, pinatigil mo ako sa trabaho. Kaya dapat mag-abot ka rin sa akin para sa mga personal kong pangangailangan. Bakit kaya hindi mo naisip na pwedeng magbago ang sitwasyon natin, Sab ha? Bakit di mo naisip na pwede kong ihinto ang sustento ko sa'yo kapag meron na akong bago? At bakit nga ba? Hindi ko naisip na balang araw ay pwede niyang ihinto ang sustento niya sa akin. Na balang araw ay magkakaroon siya ng bagong partner at yun naman ang makakaranas ng buhay reyna na pinaparanas niya sa akin. Wala rin akong maisagot, Papa Dudut. Umalis na lamang ako, umiyak sa daan at walang pakialam sa mga makakakita. Nagsorry naman si Jairus sa kinahinatnan ng usapan namin. Sinubukan kong maging okay alang-alang sa sustento na kailangan ko para sa amin. Sinabi ko sa kanya na may blessing na sila ni Meryl mula sa akin kung talagang mahal na nila ang isa't isa. Natuwa naman si Jairus. Sinabi na niya na siya na ang bahala sa gastusin sa nalalapit na birthday ng anak namin. At nagsabi ito na ipapakilala na niya sa amin ang bago niyang girlfriend, Papa Dudut. Saan nakuha yung pangalan mong Meryl? Sinunod lang sa tita ko na matandang dalaga. Para raw may magmana naman kahit pangalan lang niya. Parang nanganganib na maging matandang dalaga ka rin, ah. Charot. Alam mo, yan nga rin ang takot ko noon eh. Pero nung dumating si Jairus sa buhay ko, nagbago lahat. Hindi na ako natatakot. Nasabi ba niya sa'yo na napapakasalan ka niya? Napag-usapan naming dalawa. Hindi pa naman ngayon, pero balang araw, hindi naman ako nagmamadali. Ay talaga? Hindi ka nagmamadali? Lagpas 30 ka na rin tulad ko. Nako, baka magsara yan. Sige ka. Charot. Hindi minamadali ang kasal. Tsaka wala pa kaming 1 taon. Masyado pang maaga para pag-usapan yan. Wala pa kayong 1 taon ni Jairus, no? Pero kung gastusan ka niya, akala mo umabot na kayo ng 10 years? Good provider lang talaga si Jairus. Ay nako, totoo, good provider talaga yan. Kaya ko nga nagustuhan niya noon eh. Lahat ng gusto ko, kahit hindi ko sabihin, binibili niya. Alam mo yun, mabilis makaramdam. Sana all mabilis makaramdam. Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Sab, babae ako. Mabilis akong makaramdam. Mula pa kanina, ramdam ko na may gusto kang sabihin. Ay, oo nga pala. Babae ka rin pala. Bakit hindi ka pa nakahalata nung una pa lang? Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Akala ko ba mabilis kang makaramdam? Diretsahin mo na lang ako. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Okay, sabi mo eh. Pwede bang hinay-hinay lang sa paggastos ng pera ng ex ko? Iniisip mo bang ginagastos ko lahat ng pera ni Jairus? Para sabihin ko sa'yo, tumatanggi rin ako kapag ginagastosan niya ako. Tumatanggi? Bakit parang hindi effective? Kasi kung totoong tumatanggi ka, sana ramdam namin ng mga anak ko yung sustento ni Jairus. Nagsusustento naman si Jairus ah. Yun nga lagi ang bilin ko sa kanya. Sa mga anak ko, oo. Pero sa akin, ikaw na mismo nagsabi, di ba? Ex ka ni Jairus. Ex ka lang. may usapan na kami na kasali ako sa pagsusustento niya. Noon siguro yon nung wala pa ako sa buhay niya. Kaya nga kumukulong dugo ko sa'yo eh.
Kasi mula nung dumating ka, pinabayaan niya na ako. Sab, wala siyang obligasyon sa'yo bukod sa mga anak niyo. Oh, paano naman yung mga pangangailangan ko, ha? Pinangako niya na siya ang bibili ng mga kailangan at gusto ko. Pati ba naman deodorant mo, sabon, shampoo, toothbrush, toothpaste kay Jairus mo iaasa? Sab, magkano lang yun? Kung nagbabanat ka na sana ng buto ngayon, hindi ka naaasa kay Jairus. Mahiya ka naman. Daig mo pa ang isang linta kung makahuthot sa lalaking pagmamay-ari na ng iba. Napahiya ako sa mga binitawang salita ni Mariel Papadudut. Alam kong tama siya. Pero sana maintindihan din niya na si Jairus ang sumanay sa akin sa ganong sitwasyon. Hindi lang noong nagsasama pa kaming dalawa pero kahit noong time na nagkahiwalay na kaming dalawa. Hindi ko naman buong sinisisi lahat kay Jairus pero pinahinto kasi niya ako sa work. Siyang nagsabi na siya na ang bahala sa akin. Asa na ba yung pangako na yon? Ang bilis lang ba talaga niyang makalimot dahil meron na siyang bago? Sa ngayon ay naghahanap ako ng bagong trabaho, Papadudot. May lapang trabaho sa ngayon para sa akin. At tinutuon na rin ni Jairus na para na lamang sa mga anak namin ang sustento niya. Siguro'y nasulsulan na ni Meryl. Nakablock na ako sa kanila pareho ang sustento sa mga anak namin at pinapasuyo na lang sa best friend kong si Dane para ibigay sa akin. Di nakalimot si Jairus sa mga anak niya. Pero sa akin, iba ang usapan. Alam kong marami ang maiinis sa akin sa aking kwento. Pero uulitin ko na wala na ko ng trabaho dahil po kay Jairus. Kaya gusto ko lang makuha ang mga pinangako niya. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento at sana'y may napulot po kayong aral. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Sab. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.